Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Handaan na ito ay general reading lamang. So, meron tayong Queen of Wands, Nine of Pentacles, Six of Swords. So, sa case na to, ang bida natin ay kakilala. Pwedeng ex-partner, current partner, or anyone na malapit sa Leo. Okay? Bali, ang tatamaan nito ay malapit. Kakilala or malapit sa Leo, mga 70% sa kanila tatama. Pwede rin naman 30% sa Leo. So, kung sa tingin nyo, tumatama mismo sa inyo yung magiging reading, edi pasok kayo dun sa 30%. So, ngayon, pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. Tingnan natin. So, yung bida natin ay, yun nga, yung sinabi ko, pwede rin nasa edad na 40 to 59 years old. Hindi pa to senior. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ano pa ba bukod doon? Sa malapit sa inyo, age, or morena. Wait, morena. So, Queen of Wands. Pwedeng babae mismo yun, tatamaan ito. Babaeng tao or energy, lalaki. Pero introvert. So, iba pang clue ay moreno. Anyways. Saka yung itsura niya baka malakas ang sex appeal or bugnutin in a way na madaling mabuisit, impulsive, walang pasensya, pero action oriented. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ngayon, yung Queen of Wands, court card to, pero energy siya kasi siya yung bida Knight of Cups. The Chariot. Okay naman yung love life niya dito nandito tong romance, ito success. Masyadong limited yung information kaya magdadagdag tayo. Okay? So pwede pang maiba yan. Parang unti ng detalye na sinasabi ko, tapos mag-move na tayo agad dito, parang bitin. Kaya magdagdag tayo ng ibang detalye. May traveling. Crossroads pala to. Naisip ko ay travel card, di pala. Di daan nito. Pero wait lang. Crossroads. So, yung dagdag info natin ay tree.
At ano to? Anchor. Ang dulo ay crossroads. So, ano to? Parang ganun din yung ano eh. Tinahak ng kwento natin. Okay naman yung love life. Healthy naman. Seryoso. Pero mayroon ditong ano. Crossroads. Sabagay, marami namang meaning yan. Kasi ibang meaning niya ay ano eh. Duality, confusion. Pero may iba pa nga ano eh. Separation. Pero base dito sa ano eh. Dalawang card na to, imposibleng maging separation yan. So, ano na lang siya. Decision. Making a choice. Or may direction. Yung kanilang romantic connection. Dahil nandito naman tong Chariot. Siya ay card ng self-discipline, self-control. So, ganon. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero yun yung ano, initial nating findings. Okay naman. Yung relasyon. Baka sa una lang yan. Hopefully hindi. Diba? Kasi may second, third pa tayo. Pero again, initial reading, okay naman. May respect naman. Mahal naman nila ang isa't isa, pero relationship reading to. Yun yung subject. Kasi may times na ano eh, career, friendship, kapitbahay, etc. Pero dito, sa case na to ay relationship reading. Ngayon, ano to? 9 of Pentacles. 6 of Swords. 9 of Pentacles. Oh, 2 of Swords. Pero maganda yung 9 of Pentacles. So, huwag masyadong mangamba dito sa dalawang to. Ako nang bahala mag-isip. Well, ang dating sa akin, dito sa pangalawang senaryo, Nine of Pentacles, ano, ang dating sa akin, yung bida natin independent naman siya. Focus siya sa trabaho niya. Kumbaga, kahit na may dumating o darating na possible conflict, kasi may Hanged Man nga tayo, 2 of Swords pa dito. Kasi pag may 2 of Swords, may chance na maging confused siya sa mga magiging decision niya. Hindi siya makapag-isip agad-agad. So again, may Hanged Man tayo eh. Maraming meaning kasi yan. Pero isa sa meaning niyan, kung ano, mamimili ako. Kasi syempre, kailangan magtuloy-tuloy ang senaryo. Ano siya eh. Ibang meaning ay illusion. Kasi Neptune yan. Illusion or trial. Kasi ano eh, may wisdom siyang kailangang matutunan. So again, may trial. Ano kaya yon? Yung trial na maaring kaharapin ng bida natin. Kasi ano nga eh, may 2 of Swords. So ang dating dun sa trial na maaring niyang kaharapin or hinaharap na siguro, yun yung nagpapakonfuse sa yun yung magpapakonfuse sa or magpapakonfuse sa bida natin.
Ngayon, tingnan natin. Ano ba itong Hanged Man? Pero tingin ko naman ma-overcome niya. Nandito naman yung Nine of Pentacles. Pero alamin lang natin. Ano yung problema pwedeng kaharapin ng bida natin na ma-overcome naman niya. Okay, don't worry. Kasi nga Nine of Pentacles yung kinaklarify natin. Hindi naman ito yung main scenario, kundi ito. Oh. May puso do. Ay, Diyos ko. May puso. Tapos, ahas. Naka. Ano yung trial natin dito? Love issues. Kasi pag ahas plus heart, ano pa isipin mo? Third party cheating. Diba? Pero nandito itong letter. Ang dating sa akin may evidence siya. Karoon siya ng evidence. Hindi ko alam kung paano. Whether na huli niya mismo or may nakapagsabi sa kanya dun sa bida natin. Kaya ayun. Napasok siya sa sitwasyon na ang hirap magdesisyon talaga. Diba? Nandito nga yung sinasabi kong trial na kailangan niyang pag-isipan para makuha yung wisdom. Mahirap siya, di ba? Ayusin or pagdesisyonan. Kasi hindi biro yung ganitong sitwasyon. Pero again, Nine of Pentacles yun, no? Pero kung may lumabas dito na card na nag-cut yung connection nila, di separation, magiging single card to, itong Nine of Pentacles. Pero hindi ko siya biniview as negative, kundi as positive pa rin. Kasi ibang meaning din naman ng Nine of Pentacles ay reward, award. Lalo na sabihin natin pinaglaban niya yung relasyon nila, di doon na papasok yung reward sa effort niya, in a way na nabawi niya yung partner. Or pwede rin siyang tawag doon yung parang nagpa-thank you ka. May something na dumating na parang nagpa-thank you ka. So, para siyang naging thankful sa universe. Kasi nga, siguro na-manifest niya yung gusto niya i-manifest. Pero tingin ko overall, mawawala yung third party. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero ganun. Darating yung point na may something na maaring makasira sa relasyon, whether cheating na talaga to or jealousy pa lang. So pag sinabi mong jealousy, di pa confirmed kung cheating, di ba? Parang nagsiselos pa lang dahil may presence ng someone else. O again, jealousy or cheating. Kasi kung cheating, di confirmed na yon, di ba? Na third party. So alin man sa dalawa yung pwedeng case dito. Pero again, isa lang yung direction. Magiging thankful siya sa universe dahil nabawi niya ang partner niya. Or hindi siya iniwan ng partner niya. Sila pa rin. Okay? Pero hindi pa tayo tapos. Kasi nga, may pangatlo pa. Oops, Hanged Man. Six of Swords, tingnan natin. Ano ba yan? Page of Cups. Page of Cups dito.
Eh, dalawang court card eh. Eh, pag ganyan, energy na lang sila or tao. Mga tao. Ang dating sa akin, may mga tao na makakatulong para makuha tong 6 of Swords. So, yung 6 of Swords natin ay sabi nating pag-transform ng chaos to peace. So, in short, may mga taong tutulong in times of crisis, or who knows, baka sila yung mag-a-advise para magbati na yung mga bida, or sila yung magiging cause para maghiwalay yung third party. But again, ang dating sa akin, may mga taong tutulong para makuha ang peace of mind nung mag-lovers. So, sila yung parang importanteng tao or character, itong mga to sa period na to, kasi sila yung tutulong para maayos yung sitwasyon. So again, pwedeng ano to, anak, kaibigan, or who knows, anyone na malapit na lang siguro sa isa sa mga bida, or both dun sa ano, mag-partner. Pero at least, di ba, happy ending pa rin. Anyways, ano to, love reading, di ba? Dahil love reading siya, lalagay tayo ng clue. So, ito ang possible partner ng bida sa reading na to. Kung ito ay kakilala nyo, 'di ba? Sabi ko nga kanina, sa kakilala tatama to ay 70%. So doon muna tayo sa kakilala. Ito yung possible partner niya. Scorpio, Pisces. Ito is ano ba yung magician? Virgo, Gemini, Mercury kasi to. Ngayon, kung sabihin natin 30% doon kayo pumasok. So, sa mismong ano, Cancer ano ba to? Leo. Sa mismong Leo, tumama. Kung isa kayo doon sa 30% na tinamaan ng reading. So, ito yung possible partner ng Leo. Ba to? Hanggang dito may ahas ha. Ahas na yung kanina, parang ganyan din yung tsura. Oh, eto bato eh, may mundo, may bato o egg. Eto puno eh, sa puno siya sumabit, lumingkis, pero hanggang dito pa rin yung ahas. Ano ba yan? So again, possible partner ng Leo sa reading na to, Saturn to eh. So Aquarius, Capricorn. Ito, Cancer. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, specifically Cancer ulit. Ito, bihira ako to gamitin. Sama na rin natin. Ano bang dialogue ko dito? Kalimutan ko na kasi bihira ko nga gamitin. Bali, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo.
Okay? So, yung clue natin pwedeng tumama sa mismong Leo, partner niya, kakilala, or idol. Okay? So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. So, may someone na may curly ang hair. Ito, curly lang. Ito, sobrang curly talaga nito. Oh. As in, kulot na kulot. Afro na to. Ito, maganda manamit. Nicely dressed. Markings. So, pag markings, may palatandaan siya sa itsura niya. Kaya madali siyang makikilala. So, sabihin natin tato. Tato, balat, taling, nunal, peklat. Ano pa bang palatandaan? Ayan. May jewelry sa mukha. Like, ayun. Hikaw. Or kakaiba siya manamit. Or kakaiba yung buhok. Sabihin natin violet yung buhok. So, ganon. May something nakakaiba. Unique na siya lang ang meron. Kaya pag nasama siya sa maraming tao, makikita mo siya agad or makikilala. So, again, may marking. Ano pa ba? $21. Dito naman tayo. Ano pang masasabi nito? Bali, last deck na to. Hindi ko na malalagay yung iba. Iniisip ko nga kung lalagay ko ba. Wag na. Mahaba na din naman yung ano. Mahaba na rin naman yung oras. So, focus na lang tayo dito. Babasahin ko na lang to para mabilis. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Oh, ito maganda. Abundance. The chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. Ito, alignment. Align your energy. Crystals can heal and amplify your intentions. At ang huli, manifest. Mix your intentions with care. Craft your desires into reality. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.